Sabi sa ad ng Cash Pinoy, pwede kang umutang ng hanggang 50,000 pesos, pero totoo ba talaga? O isa na namang online loan na mas maganda lang sa ads, diba? Kaysa sa actual. So sa video na ito mga ka-loan seekers, susubukan natin na mag-apply nga sa loan app na ito mismo. Pag-usapan natin yung step-by-step process para makita kung anong lalabas talaga sa dulo. At warning mga ka-loan seekers ha, may mga makikita tayo dito na baka magpabago ng isip mo. Lalong-lalo kung iniisip mo na subukang utangan yung loan app na ito, sana mapanood mo yung buong video. So, pag open ng Cash Pinoy app, makikita mo agad yung malaking bold na text na pwedeng makautang hanggang 50,000 pesos na max loan. Mabilis ang approval daw at 99% pass rate daw. So, sa unang tingin, parang wow ha, parang jackpot na loan app to. Pero syempre mga ka-loan seekers, alam na natin minsan na iba diba yung nakikita natin sa harap at iba din ang nasa likod ng loan app or iba't ibang mga loan app. So unang step daw sa pag-utangan ng loan app na ito, kailangan mong ilagay ang basic details mo like yung name, yung birthday, gender, at contact infos natin. And wala namang masyadong kakaiba dito sa ibang mga loan app, pero pansinin nyo, sa bawat next mo, may mga style banner pa rin sa taas na parang pinapa-excite ka na parang ma-approve agad yung loan application dito. Next nga ay yung personal information. Kung may existing loan ka, ilang days yung overdues ka dati, educational level daw, housing type, marital status ay tinatanong din. Halos lahat ng tanong parang tinitimpla kung gaano ka-risky pautangin. So kahit wala ka namang overdue, tingnan natin mamaya kung may epekto ba to sa final offer ng loan app na to. So dito mga ka-loan seekers ha, dito na pumapasok yung trabaho mo, industry, yung monthly income mo, at next pay date. Kailan ka ba susunod na sa sahod? At syempre, kung maliit ba yung income mo, baka sabihin mo na baka mababa rin ang loan offer sa'yo ha. Pero teka, yung ad kanina kasi ay 50,000 diba? Kaya dapat kahit papaano, reasonable naman dapat sana ang ibibigay ng loan app na ito para sa mga umuutang. So yun yung mga titignan natin diba mga ka-loan seekers nga? Kaya sana mapanood nyo hanggang sa dulo. So hinihingi din nila ang valid ID at picture mo. So, typical na KYC process. Pero pansin ko kasi, hindi ka pa man tapos mag-upload, may mga text pa rin sa screen na parang high approval. High approval chance at limited time offer daw. So, pressure tactics, no? Possible, diba, na parang pressure tactics talaga. Pero, ito mga ka-loan seekers, bago natin ituloy, may pa-disclaimer muna tayo, ha? Disclaimer. Try or apply at your own risk. I put some loan app links sa comment section mga ka-loan seekers ha. So, feel free to explore kung sakali na naghanap kayo ng ibang option. Pero please, borrow responsibly mga ka-loan seekers ha. At siguraduhin na kaya nyong bayaran on time. So, hindi ako liable sa kahit anong desisyon na gagawin nyo pagkatapos nyo nga na mapanood yung video na ito or explore yung loan app na makikita nyo sa comment section. Andito na tayo sa part ng contact references na kailangan nating maglagay nga ng mga kakilala natin yung name nila at yung number at syempre yung relationship mo sa kanila. So, standard ito sa mga online loans pero tandaan nyo nga mga ka-loan seekers, kapag hindi ka nakabayad, minsan sila rin yung tatawagan or tinatawagan nga nila yung personal references. So, next nga yung application and result mga ka-loan seekers ha. So, eto na. So, dito na tayo sa interesting part nga. So, habang nagpo-proceed ako, napansin ko lang na yung 50,000 pesos na offer sa simula, biglang naging 20,000 pesos lang. 20,000 midway. At pagdating sa final approval, boom! Mga ka-loan seekers, 2,500 lang talaga yung in-offer sa akin. At hindi pa dyan nagtatapos ha. Dahil sa deductions at charges, ito lang talaga ang matanggap ko. Like 1,575 pesos lang. Di ba
nakakaloka, yung loan amount ay 2,500 pesos. Kaya lang kasi may ikakaltas sa service fee, 925 pesos. Interest, 113 pesos. Kaya nga, ang net disbursement lang ay 1,575 lang. Nakakaloka. Then, yung schedule or yung payment terms ay sa August 21, 2025 na kung saan magbayad ako ng 2,500. May September 13 pa na 56 pesos at November 13 na 56 pesos na naman. So, kung titignan mo, mas malaki pa ang ibabalik mo kaysa sa natanggap mo. And sobrang laki talaga yung mga charges nila mga ka-loan seekers ha. Kaya talaga please lang, huwag nyo na lang utangan yung loan app na ito. 7 days lang yung ino-offer na payment terms. So, parang bait and switch tactic to mga ka-loan seekers ha. Ia-attract ka sa malaking amount sa ad, pero sa dulo ng loan application mo, sobrang baba ng makukuha mo. At syempre, dahil nga may mga service fee at may mga interest, parang nabawasan na agad yung pera mo bago mo pa magamit, no? So, malaki yung ikakaltas nila. Kakaltasan nila ng iba't ibang mga charges bago nila ipadala yung natitira. So, kung iniisip mong mag-loan sa Cash Pinoy, mga ka-loan seekers ha, mag-double ingat ka muna ha, mag-doble ingat ka. Hindi porket malaki ang nakalagay sa odds nila, yun na agad ang matatanggap mo mga ka-loan seekers. At kung maliit lang din naman ang maaprubahan sa'yo, pero mataas ang mga deductions, malalaki yung deductions, at yung babayaran mo syempre sa due date mo, baka mas mabuting maghanap ka na lang ng ibang option ha mga ka-loan seekers. So, hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. And again, nasa comment section yung ibang mga links na iba pang mga loan apps. Pero syempre, basahin nyo muna yung mga terms and conditions at siguraduhin na hindi kayo malulubog nga sa utang. So, yun nga mga ka-loan seekers, diba? Ang sabi ng loan app na ito, diba, na mahaba yung payment terms, pero sa dulo pala ng loan application ay hindi pala, diba kanina, nag-apply ako ng August 14, pero ang nilagay nila na due date ay sa August 21 agad-agad. So, nag-offer lang talaga ito ng payment term na 7 days na taliwas po dun sa pambungad nila na mahaba daw yung payment terms, pero hindi pala. Ulitin lang ulit natin mga ka-loan seekers ha. 2,500 yung approved loan amount. At may nilagay sila dito na first repayment ko daw ay sa August 21, 2025 na magbabayad ako ng 2,500. May nilagay pa sila na second repayment ko na sa September 13, 56 pesos at another sa November 13 na naman na 56 pesos. Naglagay sila ng babayaran ko na tig 56 pesos sa September 13 at sa November 13 nga, para masabi na mahaba yung payment terms. Pero kung mapapansin nyo nga, dito pa lang sa first payment ko sa August 21, within 7 days lang to ha, kasi nag-apply ako ng August 14. So 2,500 agad-agad yung kailangan kong bayarin nga dito sa first payment ko. Kaya within 7 days lang talaga yung ino-offer ng loan app na to ha, na payment terms. So naglagay lang sila ng kunwari tig 56 pesos sa September and November para masabi nila na mahaba yung payment terms, pero eme-eme lang nila to. And eto pa mga ka-loan seekers ha, yung talagang nakakaloka kasi merong service fee na 925 pesos, may interest na 113 at disbursement amount lang ay 1,575. So, kalain mo almost 1,000 agad yung pinaltas ng loan app na ito. Then, yung matitira nga dun sa 2,500 which is yung 1,575, yun lang po yung ipapadala sa inyo. Diba? So, isang loan app na naman mga ka-loan seekers na hindi magandang utangan. So, please lang, huwag na kayong umutang sa ganitong pautangan online kung ayaw nyong mas malubog sa utang at mas grabe yung stress na ma-experience nyo. Okay? So, yan lang mga ka-loan seekers. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to like and share yung video na ito at huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe para maging updated sa mga susunod na reviews natin sa iba't ibang mga loan app, maaring legit or hindi legit, para magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng babalanga bago nyo pa subukan or i-download yung isang app. See you sa next video. Bye!